Nakakatuwa. Ito si Tambi, oh. Sabi po, eto hinahanap natin to sa persanda niya. Traffic sign ni Rojas, Boss Bad. Yan. Traffic sign. Ay, gano'n. Okay. Percy Sardanya. Ang tagal ka namin hinahanap. At saka to ano, si Ontiveros. Napakatagal ninyo na nahimik. Mag-iisang buwan na yung flood control, wala kayong sinasabi. Billion-billion yan. Trillion na nga eh. Inabot na nga yan, trillion na nga eh. Oh. Kay Marcos lang 1.1 trillion ang naging budget niyang flood control ni Marcos. May mga ghost project na. Hindi kayo, chismis sa amin nung college ako, anak ni Miss Tapia. Sino? Saan ba sa laman dati GF ni Noy Noy si Corina? Noy Noy Aquino? GF niya ba? Akala ko yung si ano eh. Oo nga yata, naging GF niya. Hindi ko na matandaan eh. Sige, balik na tayo rito. Eto si Percy Sardanya, tahimik to sa maliwanag na anomalya. Ang liwanag po niyan, kahit po pinakatanga ng politiko, pinakatanga ng vlogger, alam na may anomalya, ghost project niya eh. Pinakita pa ng Pangulo, eto, wala ni isang araw na trinabaho. Pero hindi po siya kumiburon. Pero nabalita, hindi pa nga nakukumpirma kung totoong merong extradition request. Kasi dininay ng DFA. Dininay ng DOJ. Romualdez lang din yung nagsabi. Alam na natin yan eh. Yan ay pangano lang sa flood control projects. Sa anomalya ng flood control. Kumbaga, ano lang sila, yung pang-divert. Pero kahit dapat sa ingay mo, Sardanya, tsaka Ontiveros, sabi ni Sardanya, by every account, Kibuloy is a pedophile. Tindi mo, judge ka ba? Pedophile talaga? Wala nga napatunayan eh. Who weaponized his authority to prey on the vulnerable. The U.S. indictment echo this account and together present a chilling portrait of how he twisted fate and power to commit unspeakable crimes. No man, not even one claiming to be son of God, is above the law, especially not one accused of such monstrous crimes against children and humanity. Okay, dalawa po pinapakita. No? Dalawa po pinapakita ni Percy Sardanya Tabi. Una, pinapakita niya na siya po ay talagang traidor sa Pilipinas. Kaano-ano ba natin na US talaga? Okay po yan, extradition treaty. Wala naman pong problema eh. Kaso nga, wala pa napapatunayan. DOJ po yan eh. Sa DOJ po babagsak yan. So, nagre-react to si Sardanya sa wala pa. Sinabi na ng DOJ na wala. Sinabi rin po ng ano. Pero, alam natin lahat na may balak silang ganyan. Pero wala pa eh. Nauuna yung reaction nyo eh. Pero ang tindi na reaction mo, Sardanya. Tinawag mo kagad pedophile. Tapos isusuko mo kagad. Kaya po itong mga dapat tinatanggal to sa Kongreso. Bakit mo isusuko yung isang Filipino citizen? Lalo na, sabi nga, taga-DOJ ito nagsabi dapat, kung may kaso dito at may kaso sa Amerika, hihingiin, priority po, nakakulong na yan dito, may kaso siya rito. I-resolve muna yung kaso dito sa Pilipinas. Bago kayo dyan sa Amerika, humingi na extradition.
Yun lang ipapaliwanag kung sakaling may extradition request. May kaso po yan sa Pilipinas. Dahil Filipino citizen yan at nakakulong na rito, priority po yan na litisin dito. Grabe naman itong mga congressman na to. Congressman ba kayo ng ano? Ng Pilipinas o congressman kayo na US? Dapat alam nyo eh. Dalawang bansa yan. Ang priority ninyo, kung kayo po ay congressman ng Pilipino, ipaglalaban nyo na dito muna sa Pilipinas lilitisin. Dahil meron tayong usapin ng soberenya. Etong mga to, wala na. Sinuko na nila lahat. O ngayon, ikalawa po. Napaka-ipokrito mo. Malaking issue to. Ninanakaw, umuutang tayo, ninanakaw lang ng mga magna. Hindi ka kumikibo. Paano? Congressman siya, di ba? Yan po ang problema eh. Tapos gusto nyo pa ngayon. Kayo ang mag-iimbestiga. Anong klaseng investigasyon yan? Eh ngayon pa lang, hindi na kumikibo yung iba sa inyo eh. Pasalamat muna tayo rito kay FG Pabilane. Yun. Siya pa rin pala yun. Hindi na po nila maliligtasan itong flood control. Kala nila basta-basta. Hindi na nga nila maibalik yung usapin sa sa impeachment eh. Dahil nakakahiya po. Nakakahiya na sino yung nagsusulong na impeachment. Sila pa yung mga involved dyan. Napanood nyo na ba yung yung pang-insulto ni BBM kay Grabe no. Hiyang-hiya ako para kay Kiss. Napanood nyo na ba yun? Teka, hanapin nga natin yun. Bigla ko lang napapanood tapos hindi ko na makita kung saan eh. Grabe yung sinabi ni BBM, no? Iniinsulto niya na ng harap-harapan si Chis Escudero na, nangangarap na maging, si Chis daw ay nangangarap na maging Supreme Court, yung mga senador. Insulto kay Chis Escudero, hindi nga nakakibo, walang tumatawa. Pikon na pikon sila. Alam nyo kung bakit? Hindi nila akalain. Pinagbigyan nila si Chis. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Hindi nila akalain na si Chis Escudero uunahin niya yung ambisyon, sarili niyang ambisyon. Hanap nga tayo nun. Para mapanood ng iba. BBM. Honorable members of the Senate who are apparently now applying to Mahina eh. Pagtiyagaan na lang natin, ulitin ko na lang sinasabi. President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who
Yan yung ano ni BBM, honorable members of the Senate. Tapos yung tumatawa-tawa siya. are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Or apparent to be applying for to be included in the Supreme Court. Ang tinding insulto niyan, no? Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya na mag-Supreme Court. Ano naman? How will Cheese pass his legislation? Tsaka ginaganon siya, oh. How Duchess will pass his legislation. Ginaganunan siya ng uso. Tindi, no? Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya na mag-Supreme Court. Ano naman? Ayan po, ganyan po sila, no? Pagtingin nilang kaaway ka na, bastusan na. Insultong-insulto kasi sila sa ginawa ni Chis Escudero. Well, kagagawan po natin yan. Yung si Chis Escudero po, tama si Chis eh. Kung may ambisyon kang manalo, tama yung ginawa mo, di ba? Bakit ka naman putya? Kanya-kanyang ligtas na lang to. Zero sa Mindanao, zero sa maraming bahagi ng Visayas. Kakampi ako sa inyo. Dito ko, kinakailangan makita ng mga Duterte na hindi ako kaaway. Oh, kilala ka rin namin, Chis. Gamitan lang tayo. Ginagamit nyo kami, gagamitin din namin kayo. Pero, alam namin ang mga kulay nyo pare-pareho. Ganyan ang politika eh. Ang gusto lang namin, maupo si BP Sara sa pagdating ng araw para matino na uli yung pamumuno sa Pilipinas. Wala pong perpektong pamunuan, wala pong perpektong mga politiko. Pero mas gusto na namin Duterte yung maupuli. Duterte na lang yung maupuli kaysa sa inyo. Kung sino man kayo. Silipin na rin natin ngayon, mga kapatid. Silipin na rin natin ngayon, pati yung dalawa po kasi yung pangunahing ginagalawan ng pondo eh. Flood control tsaka ayuda. Wala pa po, hindi pa po nila nabubuksan yung ayuda na yan. Mukhang walang balak galawin. Mukhang walang balak buksan. Tayo na po humingi. Senator Marcoleta, pagkatapos po ng flood control projects, pwede po ba isunod nyo yung ayuda? Wala talaga eh. Wala nakakaalam eh. Marami po nagtataka. Kahit kayo, sino sa inyo nakatanggap ng ayuda? Taasan lang tayo ng kamay. Alam niyo po ba, para lang kayo magkaroon ng ideya, nung panahon ni Duterte, halos lahat tayo nakatanggap ng ayuda. May trabaho ka, siyempre walang may trabaho nun dahil pandemya eh. Para magkaroon po kayo ng ideya, ilang beses kayo nakatanggap ng ayuda, kumpara nyo po ngayon. Yung budget po ng ayuda ngayon, 2 taon na pong budget sa ayuda ni Duterte. Hindi po ayuda, 2 taon na pong budget sa pandemya ni Duterte. Ibig sabihin, yung 1 taon na budget sa ayuda ngayon, 2 taon na pong pandemic budget. Kasama pa po yung pagtuturok ng ating mga bakuna. So bakuna, pati ayuda. Kung marami po nakatanggap, kasi po tignan nyo, ganito ko nila ilalarawan yan. Ano problema natin ng pamimigay ng ayuda na yung panahon ni Duterte? Ang problema po natin nung panahon ng pamimigay ng ayuda dahil bawal po yung dikit-dikit, social distancing. Pero sa dami po ng nabibigyan ng ayuda, tabi-tabi na po yung pila. At yan po buong Pilipinas. Tanong, sa mga namimigay ng ayuda, may pila po ba ngayon?
May mga pila po ba ngayon ng ayuda? Yan yung sinasabi natin. Yun po, noong namigay ng ayuda, no? Yung mga namigay po ng ayuda noon, problema nila yung pagpapapila dahil dapat social distancing. Pero nabigyan po. Ngayon, may mga pila ba ng ayuda? Alam niyo po kung magkano ang budget ngayon ng ayuda? Doble. Doble ng 2 taon ni Duterte. Ganun po kadami yan. O, dito muna tayo. Sa flood control muna. Baka sumobra na kayo ng galit eh. Alam niyo, hindi na po tama to, Mr. President. Kayo mismo nakakakita. 3 po ang magkakasabwat dyan. Yung nagbigay ng budget dyan, no? Oh. Yung humingi ng budget dyan, na malamang congressman. Yung nag-aproba na yan ay complete. Kung ilan po yung nakapirma na yun, yun po yun, lahat po yan kasabwat. At syempre yung kontraktor. Grabe. Grabe lang po masasabi natin. Hindi na po to. Ngayon kayo, dinideliberate nyo na naman ngayon. Meron pa rin budget ang flood control. Tigilan nyo muna kababudget. Alam nyo po ang immediate dapat, Mr. President. Ha? Tigilan nyo muna pagbabudget dyan sa flood control. Kontrolin nyo muna yung magkaroon muna ng mga makukulong. Si Tatay Digong naglingkod ng tapat, maraming nasiyahan sa paglilingkod. Wala kayo sa kalingkingan. Ang ginanti natin, nakakulong ngayon. Eh, hindi naman po sapat na magalit. Kahit ba magalit na magalit, kung wala namang aksyon, hindi po kinakailangan magalit lang. Kinakailangan po aksyon. Kinakailangan po may makulong. Sa inyo po mangyayari yan, alam nyo kung bakit, Mr. President? Alam nila eh, wala to. Happy-happy tayo ngayon. 3 taon nilang ginagawa yan. Hindi na po 1 week yan. Kailan po nagsona? Sa SONA niya po sinabi yan, mga ghost project eh. Guni-guni sabi niya, di ba? Ang sabi niya, guni-guni. Mga proyektong guni-guni. Yun po yung ghost project.